O ito naman, gigil na gigil sila doon sa laway. O, di ba? Dahil nga sa laway, o ito, panoorin naman natin itong gigil ni Garin tungkol sa laway. Ewan ko ba, nanggigigil din naman kami sa iyo, Garin, sa dami ng mga batang namatay dahil pinagtuturokan nyo ng Dengbaksya. Ikaw ba talaga dapat ang nagsasalita dyan, buwisit ka? Putang ina, anong ganap mo dyan? Issue ba sa inyo yung laway ni Luistro? O, naging issue yung laway ni Luistro kasi nga, putang ina yan. Napakayabang mo. Napakadami mong sinasabi. Putyang ina, kung makapang-usig kayo, walang laman lahat ng mga sinasabi nyo. Yung mga sinasabi ninyo, alam naman na ng taong bayan yan. 2 years ago, 3 years ago. Paulit-ulit nyo pa rin sinasabi. So, sobrang hindi na interesado yung mga tao sa inyo. Kaya lahat na lang, pati yung mga bukbok nyo sa mukha, mga kulangot ninyo, na mga matitigas, at mga laway ninyo na bumubula, napapansin na ng taong bayan. Bakit yun na napapansin ng taong bayan? It's because wala na kaming pakialam sa mga pinagsasasabi ninyo. Yung mga statement ninyo tungkol kay Inday Sara, yung mga fake statement ninyo tungkol sa ganito, sa ganyan, yung mga magsasaka, yung mga ngingisnap, tangina nyo, magnanakaw kayo eh. Hindi kami interesado doon at hindi namin pinakinggan yun. Pero napansin namin yung bumubulang laway mo. Ganito kasi yan. Kung interesado ang tao sa sinasabi mo, kung tama yung sinasabi mo, putyang ina, kahit anong suot mo, kahit bungal ka, kahit may muta ka, kahit may sipon ka, kung interesado yung tao sa sinasabi mo, hindi nila makikita yung itsura mo. Nakafocus sila doon sa information na ibinabahagi mo. But then again, dahil nga walang interest yung tao sa pinagsasasabi niya, imaginein mo, hindi ba nakasakit nga naman sa puso yun na sa haba ng speech ni Luistro, putang ina, nakafocus yung tao sa laway niya. Ako kanina pa ako nagsasalita. Wala naman akong laway. Hindi ba? So, ibig sabihin talaga, walang interes yung tao sa mga kung ano man ang pinagsasasabi ninyong mga congressman kayo. Mas interesado pa kami na hanapan kayo ng mga kapangitan sa mga katawan ninyo. Dahil kung magmalinis kayo, akala ninyo, kayo yung pamangkin ni Mr. Clean. Pero putang ina, ang dudumi nyo naman, ang babaho nyo naman, ang sasama naman ng mga ugali nyo, mas masahol pa kayo sa basurahan. So ngayon, gigil na gigil sila doon. Akala ko ba hindi kayo apektado? Tinanong yung si Garin, di ba? Garin. Akala ko ba hindi, si Garin, si Luistro. Luistro, apektado ka pa doon? Hindi naman pala siya apektado. Bakit pa ilang magpa-press conference kayo para dyan? Tangina, gumastos kayo ng pera ng taong bayan sa press conference nyo para pag-usapan yung laway ni Luistro? Tangina niyan. Ano masasabi nitong... At saka ang masaklap talaga dito, ito pang tao na to ang nagsasalita. Ito pang tao na putang ina, ang daming namatay na bata dahil sa katarantaduhang desisyon nitong hayop na ito. Tapos siya ang magsasabi tungkol sa morals ng tao. Putang ina, hindi ka nahihiya. Ibang klase, no? Ibang klase talaga yung mga makakapalang mukha sa Pilipinas. Putang ina yan. Yung maraming kabit, putya siya yung nagbibigay ng advice patungkol sa matatag na relasyon. Yung magnanakaw, siya yung nagpipreach ng salita ng Diyos na bawal magnakaw. Yung mga tulpo na homewrecker, yung mga tulpo na di umanong mga manyakis at napakaraming mga babae at sila mismo ay may mga infidelities at adulteries na mga adulterer na mga tao. Sila yung galit na kapag ang isang lalaki nagloko sa babae, nagkaroon ng ibang babae, galit sa kanilang mga palabas sa TV. Sila itong mga adulterer, di umano. Pero galit na galit sila doon sa mga tao na mga adulterer na mga topic nila sa kanilang mga vlog. Ganyan ngayon sa Pilipinas, mga posing, kung sino yung kriminal, siya yung nagmamalinis. Ano masasabi ni Garin? Sige na nga. Bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Bakit daw tayo pumupunta sa ganung kababa na diskurso? Kasi nga, wala nang interes yung tao doon sa sinasabi noong tao na nagsasalita. Kaya naghahanap na lang yung tao ng relevance at nakakita sila ng relevance. Mas nakitaan nila yung pagbula ng bibig ni Luistro na mas importante yun kaysa sa pinagsasasabi niya. Dapat nga magsilbing senyalis yun sa inyo na mga congressman na wala nang nakikinig sa inyo. Pati tingnan nyo, nakikita na. Imagine, ilang oras, 17 minutes, 18 minutes yung speech na yan ni Luistro. Ang tumatak sa kanila, laway niya. Tapos nagagalit kayo. Ano magagawa nyo? Sabihan nyo nga kasi si Luistro na putang ina, wag na kasing daldal ng daldal. Magsipilyo naman minsan. Wag kasing nagkikindi ng Tide Bar. Baka nagkikindi ng Tide Bar yan kaya bumubula yung bibig niyan.
Sa pagsabihan nyo kasi, ang dami-dami nyo ng pera, hindi nyo ayusin yung mga buhay ninyo eh. Hindi nyo ayusin yung mga sarili ninyo, yung papangit ninyo eh. Walang tao ang walang laway. Wala naman nagsasabing walang laway ang mga tao eh. Pero sigurado kami, wala kaming bumubula at mabantot na laway sa gilid ng mga nguso namin habang nagsisinungaling kami sa taong bayan. Walang ganon. Hindi mo naman na kailangan ipaliwanag yan eh. Hindi naman kami kasing bobo ninyo eh. Alam naman namin lahat ng tao may laway. Hindi nga lang lahat ng tao panisang laway katulad ni Luistro. Kasalanan pa ba namin yon? Unang-una sa lahat, kung marunong ng proper hygiene yung babae na yan at marunong magpunas ng laway at conscious siya, alam naman niya na para siyang aso, pinagli siya sa pitbull na naglalaway siya, di sana may nahawak na siyang panyo. Pati yung kasalanan na sa napansin namin eh. Magagawa namin, matagagalit kayo, pati ba naman yung laway? Pagpansin ng laway, na pipikon kayo, sobra namang malambot ang mga puso ninyo. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Ano ngayon ang gusto natin mangyari? Ano pa? Normal ba ito? Yes. Normal naman pala. Ano kinakagalit mo? Normal naman pala. Yung pagbula ng bibig ni Luistro, normal man pala. Anong kinaiinis mo? Anong issue natin, te? Anong gagawin natin, te? So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. Katulad yun, yung pagtulo ng sipon ni Bongbong, anong simbolo no? Simbolo yun ng di umanong paggamit niya ng droga. Si Pinocchio nga, umahaba yung ilong pag nagsisinungaling eh. Baka naman totoo na yung pagbula ng laway tsaka pagtulo ng sipon, baka pagsisinungaling talaga yan, kaya ganyan. My God, that's a big lie. Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon. Sipunin eh. Ano magagawa namin? Sipunin eh. Halimbawa yung si Bongbong, nag-i-speech, tumutulo yung sipon. Nire-represent niya yung Pilipinas, tulo ng tulo yung sipon niya. Anong gagawin natin? Papabayaan natin? Sabi ko nga sa'yo, if wala namang kabuluhan yung pinagsasasabi at parang lumalabas na mas may kabuluhan pa yung sipon nila. Puta, matakot na kayo. Ibig sabihin, wala talaga kayong argumento. Ibig sabihin, yung mga Pilipino talaga hindi na interesado sa pinagsasasabi ninyo. Sa dami nung lumabas sa bibig niya, tanongin nyo tao, may natandaan? Wala. Tanongin nyo yung tao, doon sa buong speech, ano yung naalala nila? Laway. Laway, yung bumubula na laway. Na-distract sila nung laway. Kung napakaganda nung sinasabi ni Luistro, kahit may tae pa na lumabas sa sipon niya, sa butas ng ilong niya, o lumuha siya ng munggo, tangina, hindi yan papansinin ng tao. But the fact na nakafocus yung tao doon sa mga kapangitan nila, wala. Ibig sabihin, wala talaga kung ito yung pinagsasasabi nila. So, masisisi nyo kami dyan? Lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Ayun na nga. Tama ba yung sinasabi nila? Mali eh. Saan tayo magpo-focus? Doon na lang sa laway. Mag-focus na lang tayo sa sipon. Mali yung sinasabi nila eh. Kung para sa'yo, tama yun. Ikaw, tanungin kita, Garin. Nung nakita mo yung laway ni Luistro, na-distract ka din, di ba? Na-distract ka din. Kaya nga nagsasalita ka ngayon tungkol sa laway niya dahil na-distract ka din eh. Tanungin kita, ano yung mga sinabi ni Luistro na natatandaan mo? Malamang sa alamang wala ka talagang matandaan. Ang natatandaan mo yung laway lang niya eh. Kung ikaw nga, ganyan na nararamdaman mo, kami pa. Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Oo. Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Ginagawa nila yung tungkulin nila, pero nagsisinungaling sila. Oo. Ano pa? Go into a discourse. Again, we're going back to fake news. Anong fake news? Anong fake news doon? May bula nga sa bibig eh. Naglalaway nga eh. Yung abogado niya sipunin eh.
Sipo nila, object pa ng object. Wala pang iyo object pa. Di pa nagsasalita yung bagado, nag-object na. Putang ina yan. Punong-puno kayo dyan ng mga tanga eh. Tapos nagagat kayo sa tao kung papansinin ng mga tanga kayo. Ito na nga lang magagawa namin eh. Going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude. Mga kaugaliang hindi maganda, pero tila... Ikaw na malinis. Panginang yan. Ikaw nga, ang dami namatay na bata dahil sa dingbak siya mong gaga ka eh. Ano yan? Malinis yan? Maayos yan? Actually, pag nakikita ka nga namin, ang nakikita namin yung mga namatay na bata nung panahon mo eh. Oo, sa mga sinasabi mo, meron ba kaming naiintindihan? Wala. Nakikita lang namin na ito yung pumatay ng mga bata. Di umano. O, pumatay ng mga dingbak siya. O, nagturok ng mga dingbak siya sa mga bata na kinasawi ng mga bata. O, minumura to ng mga magulang eh. Yung mga bata na yan. Matakin mo siya mismo, nandiyan dyan sa nagsasalita. Kapal ng buka. na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin. Ayun, pati yung laway ni Luistro, nakaraang administrasyon na naman. Gusto naman. Di ba yan? Kasalanan naman ng mga Duterte yung laway. O sa bagay, sabi nila, kasi kung hindi sana na may impeach si Inday Sara, kung hindi sana lumabas si Mary Grace Piatos, hindi sana bumula ang bibig ni Luistro. O, tang-inang buhay ito. Ay, nako, wala na talagang pag-asa itong mga taga-gobyerno natin, mga bossing. Ayan. O, sana nagustuhan ninyo itong ating palatuntunan. Kung nagustuhan mo ito, mag-like ka, mag-share ka, mag-subscribe ka, mag-follow ka, at magpakulay ka naman. O, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Papagaling ng mga banateros ha. O, pagaling ng mga banateros, bakbakan tayo ulit. Mabuhay. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap